Sunod po natin sa kanyang piling, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Sa kanyang.
Hindi mo kami iniwan, yung pinabayaan mo, Lord. Hallelujah. Oh, we are the most privileged people. Oh, nagsiyang, hallelujah. Nagsiyang mabangon sa iyo sa iyong harapan, Lord. Ang papuri na yung mga anak sa iyo, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Saan pa tayo manalangin? Kung minawang namin yung mga nagsiyang nagmamayari na aming mga buhay. Tunay, Lord, napakapalad ng bawat sa amin. Dahil kami mga Lord ay makasalanan, Lord, inibig mo lang bawat sa amin. At Lord, tinatrabaho mo muli, Lord, ang iyong mga anak patungo sa kabanalan. Kaya misa pa muli, Lord, salamat muli sa dakilang pribileyo na pinagkalad mo sa gabing ito upang makatagpunan ng iyong Santong Espiritu, Lord. Hallelujah. Pagpamanalan, Lord, batid mo ang aming mga gawa. Pagmananalita ang hindi kaya sa iyong harapan. Kung aming nabigati, Lord, yung Santong Espiritu, hallelujah. Patawarin niyo kami ang mga isang balot niyo kami, Lord, at yung balang dugo. Upang dapat kami ang mga tamanggap ng pagpapala sa gabi ito, hallelujah. Isang pa, Lord, hallelujah. Malaya kayo kumilo sa aming kalagitnaan, Lord. As you always do, Lord, you supply, Lord, an expectation of Lord, sons and daughters, hallelujah. Kaya isa po, Lord, isa pong pangunahan niyo, Lord, ang yung mga sa gabi ito. Nabigyan niyo kami, Lord, ang encouragement, Lord, hallelujah, sa pagpagputuloy po ng aming lakbayan sa mundo ito. Isang pamuli, Ama, ito ang aming sautiling sa mga Panginoon pangalan na ang Panginoon lamang. Amen. Sa babak para ito kayo mga kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. Magpapabak sa mga kapatid. The Lord. Amen. Hallelujah. At tayo po'y darakot na mabalik sa isang bahagi ng ating gawain. At may mga kapatid. Sabi na po mga kapatid, siguro na napalat sa yesterday. Tapos po nila matutulong na awitin sa ating Panginoon. At Teria, Teria, Subuat, Jordan, and David. Kahit na ako'y
Susunod sa Brother Jordan Martinez. Kung umawit ng aking anak at niyaya niya naman po ako. At parang naging paborito niya po yung awit na ito na linisin mo ako. Amen. At bago po kami umawit, nais ko po pasalamatan ng ating Panginoon muli sa kagalingan na pinagkaloob niya dahil nakaraang Lunes at kahapon po ay ano po akong nagkasakit, sipon, ubo at lagnat. Bigla na naman po itong lumusot, no? Hallelujah. At ganun pa man ay patuloy din po ako nagtatrabaho dahil nga po sa naghabol po kami ng mga bills. At nagkaroon po kami ng utang dahil nga po sa last na pagpapagawa namin ng kotse noon. Yung last na aming car. Amen. At nais po namin gawitin yung awit na ito. Linisin mo ako.
Shalom mga kapatid, nais ko rin pong ibigay at salamat kapurihan sa ating Panginoon. Medyo hindi ginawa yung anak ko kasi alam niyo na po napakalikot at magigit sa Diyos ang kapurihan sa lahat ng bagay nito. Alam kong dinitrain niya lang ako. Dati naalala ko, Lord, give me patience, sabi ko, at there's to test my patience and all mga kapatid. At to God be all the glory. Nung Sunday po kasi, no, Saturday, dahil sa kabisihan sa bahay, sa anak ko, madaming ginagawa talaga maghapon. Hindi ako nakapagkinig ng salita ng Panginoon. Hindi ako man lang nakaawit. Iba din kasi talaga pag-araw-araw ganyan tayo. Hindi talaga kompleto ang araw na wala nang gano'n. So sabi nga, yung summer camp sa Baguio, no, sabi nung preacher, 3 days na sunod-sunod yung gawain, hindi pwedeng walang magbago sa'yo. Sabi ko, kasi yung pagbabago na yun yung magiging reaction mo sa mga napakinggan mo. Kung meron ba or meron ka ba talaga napakinggan, na-absorb, or kung wala, asa sa iyo yun. At salamat sa Panginoon na nung Sabado na yun, hindi ako makatulog. So sa totoo lang, inaamin ko first time ko na hindi nakatulog na dahil hindi ako nakapagbasa, hindi ako nakapaginig. Dati parang matutulog na lang ako na kahit pagod. Dahil sa kapaguran ng katawan, magtulog na lang. Pero hindi ako pinatulog ng Panginoon. At salamat sa Panginoon, no, mga around alas 12 na yun, dahil gusto ko talaga makatulog na. Dahil may panambahan pa kinabukasan sa Moriones po kami last Sunday. At ang ginawa ko, nagligpit na lang ako ng mga damit namin, nag-sort ako. Tapos, habang nag-sort ako, naalala ko nga pala yung patotoo ko dati. At talaga naman yung mga awiting makalangit. Iba yung atmosphere talaga pag nandyan yung mga awiting makalangit. Nagpatugtog ako. Nahihirapan kasi ako magbasa. Dahil nga sa kapaguran ng katawan, parang gusto ko lang matulog. Pero hindi ako pinatulog ng Panginoon, mga kapatid. Nagpapatugtog ako ng mga awiting makalangit. Hanggang doon sa point na pumunta na siya doon sa turuan mo ako, O Diyos ng pasasalamat. Sa panahong ang katagang ito ay mahirap mabigas. Turuan mo ako kung paano magala. Sa panahong ang tuba ay ating hinahanap. Napakadaling manalangin, no? Napakadaling umawit pero wala sa loob ko. Pero mga kapatid, hindi ko na naman malayan habang pinapakibig ko yung awit na yun, umiiyak na ako. Nanalangin na ako, nakapagbasa ako, tunay ang kabiyaya ang Panginoon. Kahit around 3:30 na ako nakatulog, nag-expect ako na Sunday, pagpapalain ako. At before ako nakatulog, nalangin ako para sa gawain, para sa akin na lang na sana makapaginig ako dahil makafocus ako dahil iba yung ministry ng isang ina, mga kapatid, lalo na yung may ganyan na kalit na bata na makulit, iba yung ministry. Kaya ipanalangin nyo rin po kami mga ina, no? Sa pagluhod ng tinamay, talagang mahirap po. We balance everything at sa tulong at biyaya ng Panginoon. Kaya po nakakapagpatuloy tayo. At alam nyo ba kung anong nangyari? Nung kinabukasan na nagising kami around 6:30, 7 nagiting si Gia, nag-tantrum siya. Sabi ko, ang kaaway talaga. Sabi ko talagang kung kailan ka sumisige na gusto mong mapagpala. Yan naman siya talagang gumalumbala. At sabi ko, sige, alam ko na to. Sabi ko, patuloy pa rin ang panalangin, no? Habang papunta kami, medyo nalit kami sa pagsundo kay Brother Kenneth, no? Tapos, dumating sa Moriones, no? Pababa ng sakit dahil nahuli ako. Sabi ko, nandito na kami, pagpapalain kami ng Panginoon. Sabi ko, untok naman yung ulo ko sa sasakyan palabas. Sabi ko naman, ay, pabira ka. Sabi ko, nag-ano ka pa? Sabi ko, kinakausap yung kaaway kasi alam ko nandiyan lang naman siya. Pero sabi ko, wala to. Sabi ko, hindi mo kami pigilan. Para kung ako na halos na habang pinupupo ko lang nung tumitibay, kumakapit lang sa pananampalataya. Sabi ko ganyan, at tunay hindi ako nabigo, pinagpala ako ng Panginoon. At si Gia, once lang kami talaga lumabas nung time na nag-poop lang siya. So, bumalik kami, no? At pinagpapasalamat ko ang Panginoon dahil mainit sa labas. Kasi minsan yung parents, kung hindi, kasi may aircon ako sa Moriones, no?
Kasi kami maberes minsan dahil gusto mo lang na hindi makagabala sa gawain o kaya hindi ka lang mahasa, doon ka na lang sa labas, doon kayo ng ano. Pero dahil mainit, pumasok po kami at nag-behave naman po ng kaunti si Gia at hindi naman po nagabala ang gawain. At pinagpala po ako, umiyak ako sa Panginoon dahil hindi dahil sa sarili kong katwiran, hindi dahil naging obedient or dahil nagawa akong lahat ng bagay na yun, kung hindi ang Panginoon lang, mga kapatid. Never na akong nag-claim na ako yun simula nung brinig ako ng Panginoon. Napakadaming beses po. Masasakit, ngunit alam kong kaparaan yun ng Panginoon para masakdal ako at para magamit niya ako ng lubusan. Saan niya man ako gagamitin. Kaya sa Panginoon ko po ibinibigay lahat ng kapurihan. Pagod man, ngunit alam ko na masaya ang puso ko, nakapuso ko dahil nandiyan ang salita ng Panginoon na laging nagpapalakas sa akin sa ating lahat. To God be all the glory po. God bless us all. Amen. Tayo po na patuloy mga kapatid. Tayo pinalama sa ating pagkilo natin kaloob. Ito po, isang power na ay backward in Jesus. Amen. Pakikinig ng iyong salita, Panginoon. Kaya kami po, Panginoon, ay kami na humihiling
His holy name. Presensya sa bawat isa sa amin sa pagkatuloy na iglesia at siyang iyong pinapanahanan ng iyong banal na Espiritu Santo. Tunay, Lord, naramdam namin sa aming puso at kaluluwa na ikaw ay kumikilos sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, na hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinapabayaan. Lalo sa mga oras na ito na napakalapit na, Lord, na iyong pagdating. Ang bawat isa ay pinaghahanda mo, ang bawat isa ay, Lord, binibigyan mo ng malinaw na kapahayagan, binibigyan mo ng malinaw na mga provisyon, Panginoon, sapagkat ang nobya ng Diyos ay tunay na inihahanda niya ang kanyang sarili. Lord, inaamin namin may mga pagkakataon na tunay bumabagsak kami, nanghihina kami, nanlulupay-pay kami, at hindi na namin kayang maghawakan, pag nakila ka, ikaw ang humahawak sa amin. Ikaw ang patuloy na yumayakap sa amin. Ikaw ang patuloy na nananangan sa amin, nagiging sandigan namin, nagiging tunay na kalakasan namin. Sa aming kahirapan, ikaw ang aming katagumpayan, ikaw ang aming katiwasayan, Panginoon.
Salamat, Panginoon, dahil tunay, yan ay isang patunay na ikaw ay sumasa amin, Lord. Tunay na hindi ka nagkukulang, bagamat marami kaming pagkukulang sa iyo. Tunay, Lord, napakabuti mo sa aming mga buhay. Maraming salamat po, O Diyos. Kaya Lord, sa gabi ito, may balik sa iyo lahat ng kapurihan sa aming munting gawain. May paalala sa bawat isa na kabutihan ng Diyos ay hindi minsan nagmaliw sa bawat isa sa amin. Kung meron man, Lord, kami pagkukulang na iyong nasusubukan sa gabi ito, patawarin po rin mo kami. Pakalinisin niyo po kami at pakatapatin po kami. Tumanggap na iyong mga salita sa gabi ito. Lord, nabuhan mo ng Banal na Espiritu ang bawat isa sa pagdinig ng mga salita. Binawag sa namin lahat na gawa ng kaaway, mga karamdaman, mga pagulumihanan, pagkalito at lahat. Lord, bigyan mo ng kaliwanagan ng bawat isa sa gabi nito. Upang sa pagtulog namin sa iyo, Lord, it's another be a sweet communion before you. That your bride at this place will commune with you once again, which is our greatest goal tonight. Lord, bless your word. Sa iyo lamang po kumaasa. Sa iyo binabalik ang lahat ng kapurihan para salamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus Cristo. Amen. Hallelujah. Sa bandalain ko ang inyong pagkakatayo, mga kapatid. Sa gabi ito, nais kong maghayag ng mahingam na tumay na kaisipan about mga pagsuko, paano ang Panginoon ay tumatawag, paano magkaroon ng commitment sa Panginoon. Hallelujah. Second, let's say 1 Kings chapter 19 verse 19 to 21, yung tatlong huling talata, mga kapatid. Unang Hari 19, sa mga talatang 19 hanggang 21. Si Gayoy, pumalis siya roon at nasumbungan niya. Ito ay si Elijah. Ang nasumbungan niya ay si Elisha, na anak ni Shaphat. Ang natagpuan niyang lingkod ay nag-aararo. At may 12 parehang baka sa unahan niya. Yan. At siya'y kasabay na ika-12 at dinaanan niya si Elias at inihagis sa kanya ang balabal niya. No, ang indikasyon, sabi ng prophet, ang paghagis ni Elijah ng balabal kay Elisha, no, ang ibig sabihin niya is, come, follow me, sabi niya. Sumunod niya sa akin. At ito ang isang magandang representasyon ng sa lumang tipan kung paano ang relasyon ng Panginoon at ang Iglesia. Isa itong invitasyon, mga kapatid, sapagkat salvation normally begins with a simple invitation. No? Hindi ito grande masyado. Kung simple lang ang Quran ng Panginoon. Sa 20, at kanyang iniwan ang mga baka at tumakbong sinundan si Elias. At sinabi, isinasama ko sa iyo na pagkan mo ako. Pagkan mo sa akin ang aking ama at ang aking ina. Pag-respeto niya, pag-honor niya sa kanyang mga magulang. At susunod niya ako sa iyo. At sinabi niya sa kanya, bumalik ka ulit sapagkat ano ang ginawa ko sa iyo? 21, at siya'y bumalik na mula sa pagsunod sa kanya at kinuha ang parehang mga baka at pinatay ang mga yaon. At inilaga naman ng mga yaon sa pamagitan ng mga kasangkapan ng mga baka at binigay sa bayan at kanilang kinain na magkakayutumintig siya at sumunod kay Elias at naglingkod sa kanya. Ang Diyos po magpala sa kanyang mga salita. Maaari po tayo makaupo sa ito. At pwede ba kung baka may mas malingaw na microphone. So, but praise the Lord, meron tayong mga bagong mikropono sa biyaya ng Panginoon. At katulad din ng mga mikropono ito, gusto natin maging mikropono lang tayo ni Lord. Amen. Ang Diyos ang mausap sa ating kalagitnaan. Praise. Yeah, salamat po, brothers. We appreciate everyone's effort to be here tonight. Amen. Alam ko, bawat isa sa atin, hindi basta-basta ang pagpunta dito. Iniwala ko, marami tayong mga pinagdaanan, marami tayong mga karanasan. Pero praise the Lord, nakarating tayo sa biyaya ng Panginoon. Amen. So,
Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kalakasan niya, sa napakaraming linggo na napaka-busy natin ay tunay medyo bumibigay ng katawan at hindi tayo accepted sa mga karamdaman. Kaya kanina lang nagagaling ko din po sa hospital at magpa-check up na rin. I felt some sharp pain on my chest while I'm having cough. Kapag inuubo ako. Pero ito sabi ko, baka kumanga ng med-sort, baka maka-accept. So, because I know the Lord, He already healed me. Dinlay ko na sa Panginoon. At sa biyaya ng Diyos ay tunay nung nagkaroon ng x-ray, napakalinaw ng aking baga, mga kapatid. Bagaman may naramdaman tayo, pinatunayan ng Diyos na siya ay tunay na nagpapagaling, mga kapatid. Talagang gusto lang ni Lord mag-give ako. Amen. Sa Diyos din ang kapurihan, nung Lunes ay na bahagi na natin ang salita, yung isang brother galing Romblon, si Brother Andrew Paul, si Brother Elmer, at naibahagi natin yung mensahe sa kanya. Isang magandang, dapat niya ngayon gabi nandito siya, pero napamanahan siya na bisitahin ng isa ding ka-church din niya sa Romblon, pumunta ng Angeles. At minsan nabanggit niya sa akin, sabi niya kung walang simbahan yung dito, sa inyo na lang siya magsimba. After namin siyang bahaginan. Kumbaga, kapatid, bukas po siya sa mensahe. Kasi marami na tayo namit na baptist na sarado sa mensahe. Pero itong kapatid na to ay bukas po siya. Sabi niya, na talagang gusto rin niyang matutunan. Kaya nga kami naghahanap kami ng mga libro na pag-uwi niya sa Romblon na mababasa niya, maibaon niya. Meron po kayo mga available na libro na bigay. Uwi po siya ng Sabado. Ako din naman ay willing ako magbigay din ng mga ilang libro. Pero pagdalangin natin siya ngayong gabi. Okay na po ba? Ang pangalan po niya, Andrew Paul. Napaka-inspiring din ang kanyang mga kapatid. Sa pagsabihin ng Panginoon, kung siya ay gagamitin ng Lord at may binhi, ay makapiling natin siya dito one way or another. Sabihin ng Panginoon. Hallelujah. So, hindi pa papatagal mga kapatid. Sa gabi nito, guys, kung mangusap dito sa ating binasa, actually, bahagi nito ay share ko na rin doon sa dito sa funeral service. Kaya Brother Rolly, it's my first time there. I was really blessed sa lugar na yun. And isa ako sa nanalangin na magpatuloy ang Bible study doon. Mga kapatid, huwag natin tanggihan kung ano man yung gusto na lang pagpatuloy natin sa biyaya ng Panginoon. Because their actions or their thirst ay nandoon, mga kapatid. So, ating take advantage yun sa biyaya ng Panginoon. So, this is turning point, the turning point. I will go siguro specifically doon sa buhay ni Elisha's turning point. Pag sinabing turning point, mga kapatid, ito yung kaganapan o pangyayari na babago sa takbo ng buhay ng isang tao. Pero turning point, and sometimes it's a breaking point. Sa totoo lang. Pero ang mga kaganapan ito ay babago sa direksyon ng buhay mo. Pag sinabing turning point. Ito yung sandali na kailangan mong pumili at yung pagpili na yon ay magiging resulta nito is either mapalapit ka sa Diyos o mapalayo ka sa Diyos. Kasi dalawa ang turning point. Pwede kang lumayo, yung punto na yon, ang desisyon mo is lumayo ka, o mapalapit ka, ikaw ay maligtas o ikaw ay mapahama. Katulad na lamang nung ipinako ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, meron nasa kaliwa, nasa kanan. Both of them have their turning point. No? In-emphasize ko sa funeral service, ang turning point, hindi ito yung araw na mamamatay ka. Because death is not a turning point. Death is the sealing point, yung selyo. Siniselyuhan ka ng kamatayan kung talagang para saan ka. Yun yung point of confirmation kung talagang para saan ka when the person experience physical death. Okay? Alam naman natin kapag ang isang Kristiyano namatayan, hindi siya namatay, natulog lang siya. Because
one way or another in his life, meron siyang turning point para sa Panginoon. Amen. So, nung naipako yung dalawang yun, yung isa ay may faith, sabihin natin, at yung isa may unbelief. At alam natin, ang kauna-unahang tao na dinala ng Diyos sa paraiso, ay yung katabi lang din niya. Mga kapatid, no? Isa ding makasalanan, pero dahil siya ay nagdesisyon, mga kapatid, sa Panginoon, mismo ang Panginoon, habang nakabayubay, sinabi, isasama kita kung saan mo na kaparoon. Alam natin, hindi nagsisinungaling ang Panginoon. Life is full of turning points. Okay? Darating sa isang tao, mga kapatid, na makakasalubong mo ang Panginoon, and it will dictate or dictate the direction of your life. When Elisha met Elijah, that happened is the turning point of his life. Brother Branham said, I can think of old Elijah. When Elijah threw his mantle on him, said, "Come, follow me." Yung sinasabi ko, nung hinihagis niya yung balabal, isa itong simbolo na sumunod ka sa akin. Kaya he went from Dothan, Elisha kept following him. He went to the school of prophets, he followed him. He went down to Jordan, the very beautiful time. If I just had time, I see it's getting away. But I just had time to get to that. How that when he left Dothan, ito yung tipo, no? Mga tipo na sinasabi ni Brother Branham, na ito daw ay Luther justification, yung mga sinundan ni Elisha sa ministry ni Elijah, ito ay stages of grace. So, alam na natin yan, mga kapatid. Pero sabi ni Elijah, you better turn back. Pero sabi ni Elisha, as your soul lives, I will not turn back. Kasi nag-decision siya eh. No turning back pag dumating ang isang tao sa kanyang turning point for the Lord, no turning back. Nakuha niyo ba? Hindi na pwedeng bumalik. Kasi nag-decision na siya. Kahit ba, parang bagang si Elijah na yung nagtataboy, nakatingin si Elisha kay Elijah dahil sa spirito na nasa Elijah. Amen? Hindi mo siya pwedeng itaboy. Amen? So, you ask what, sabi nga dito, he was going to stay with him. I like that. Hold onto it. So he took his mantle off and struck the Jordan. He went across Jordan. Luther Wesley Pentecost, the three stages, the three golden candlesticks beside the dark age. When they crossed over, got over on the other side, he said, "Now you've asked what you will, and I will give it to you." Perfect time of the church. All right, so he said, "I want a double portion of your spirit." I believe Pastor Ruby had mentioned it on Sunday. So a fellow told me the other day, he said, he was riding an old model T4. Yet, sabi niya, one day he happened to get some good faith, kasi luma na din kotse niya, at nagkaroon siya ng magandang mananampalataya, at sabi niya, God gave him a Buick, mas magandang modelo ng Buick. Said, I got a Buick faith. I'm praying for Cadillac faith. So, depende pala sa faith mo kung anong matatanggap mo. Kung meron tayong faith for an L300, kailangan mo ng L300 faith. Kung gusto mo magkaroon ng isang sasakyan, kailangan mo magkaroon ng faith para magkaroon ka ng sasakyan na yun. Kung ikaw may Vios ngayon, nagkaroon ka kasi ng Vios faith. Nakuha niyo ako, mga kapatid. So, kung ano man yung meron ka, kasi ikuquote ni Brother Branham dyan, notice, nevertheless, if you see me, sabi niya, dito, that's good, that's right, keep on, what you believe, hold on to it, God will give it. He's got a Ford faith, so just stay with the Ford then. That's all right. And so, let's get a little more faith. All right, now notice then, said, nevertheless, if you see me go, you'll have what you ask, so he walked on. I can see him praying, I can see him keeping his eye on that prophet. I hope that marami tayong mga kabisihan, but we keep our eyes on the prophet of God, na ito ay may totoong mensahe. Totoo lang, mga kapatid. I don't know why I'm telling this, but baka kasi may mga spirito dito na lumalayo na tayo sa kung anong programa ng Diyos sa huling panahon, ang mensahe ng panahon. Lagi tayong manatili po diyan, mga kapatid. Maaaring magpalit-palit ang mga mensahero dito o mga mangaral dito, mga kapatid, but always keep your eyes on the message of the hour. Because that will prepare you to the rapture.
in plain speaking, mga kapatid. So, sabi niya, I keep my eye right on Elijah. So he walked on a time of the church and a time of Christ. Christ being the church, Elisha was a time of the church. Single. So darating ang isang pagkakataon na tatawagin ka ng Diyos. Sa puntong ito, when Elijah finds Elisha, listen to this, natagpuan niya si Elisha na nag-aararo. Alam naman natin nag-aararo. No? A picture of daily life. A picture of daily routine. An ordinary day of Elisha. Elisha wasn't idle. Hindi siya tamad nung tinawag siya ng Diyos. God calls people who are faithfully working. Minsan yung mga tinatawag ng Diyos, hindi yung mga nakatambay lang. Kasi hindi nakatambay si Eliseo nung tinawag siya ng Diyos. Hindi siya nakatambay lang, walang ginagawa. May ginagawa siya, tapat siyang nagtatrabaho. Nasumpungan siya ni Elijah, kaharap 12 pares ng mga baka. So busy siya. Hindi lang siya para magang mananampalataya na puro scroll lang sa cellphone. Hello? Na wala nang ginawa kundi bantayan kung ano ang trending at lahat. Hindi siya tamad. I'm so sorry, sometimes you find yourself lazy unknowingly by scrolling. Ang dami mong na-miss na mga dapat gawin dahil napaka-busy ng daliri mong kakascroll. But God wants you to be a person working when He visits you on your place. Kasi nung nakita niya may ginagawa si Eliseo, si Elisha, doon niya hinagis yung mantle. Brother Branham said, mantle is the symbol of the Spirit of God. Yun yung Spirit ng Diyos na ibibigay niyo one day. At yun yung tinanggap, no? Kasi masyado tayong mali yung perception natin ng pagiging busy. Ang pagiging busy, mga kapatid, alam natin maraming tayong mga pwedeng gawin, pero it's always be for the sake of the glory of God. We always do it for the glory of God. Whatever we do, whatever we say, di ba? We always do it for the glory of God. We always do it for our family, like Elisha. Ginagawa niya ito para sa kanyang pamilya. And dito papasok ang priority, hindi po ba? May mga priority tayo. So, tinatawag ng Diyos alam yung kanyang priority. No? Kaya minsan dapat sumili natin yung ating katamaran sa ating katawan. Sumilin mo yan ngayong gabi. Yung katamaran ng iyong katawan. Yung katawan mo, hindi gumalaw. Pero yung mata mo, napaka-busy. Yung kamay mo, napaka-busy sa isang simpleng, siguro, espasyo ng panahon. Dapat sana may gawin tayo. Oras na sana para magbanat ng buto. Oras na sana para tayo ay gumawa sa Panginoon. Remember this. Moses was found, amen, he is keeping the flock of Jethro when God called him. Listen to me. Tama ba? Hindi siya, walang ginagawa. Ang ginagawa niya, siya ay nagpapastol. And then, he was on the holy ground and there's a burning bush. So, he's doing something when God visited him. And when God talked to him. 5 minutes, turning point of his life. See? Nakita mo? Yung turning point ng buhay niya, binura yung 40 years niya sa Egypt. But he's doing something. Right? David, when nung i-anoint si David bilang hari, saan siya galing? Nandun siya sa field. Kasi, nagpapastol din siya. Hindi siya naghintay lang kaya ko i-anoint. Tagal naman. Hindi siya ganun eh. Nung i-anoint siya as a king, tinawag pa siya. Binalag pa siya. Tama? Kaya mahalaga, lalo sa mga kabataan, gumawa ka para sa Panginoon. Gumawa ka para sa pamilya mo. Gumawa ka sa bahay nyo. Tama? Kasi doon ka bibisitahin, doon ka kakausapin ng Diyos. Kahit si Amos. Si Amos ay umipitas ng mga bunga ng puno ng Sycamore. No? Sabi niya, and God took me. Sabi niya ganyan. He's hurting, he's farming. Amen? Nung siya'y kinausap, the Lord took me. That's Old Testament. Okay, sa New Testament tayo. Nung tinawag ang mga alagad, Peter, Andrew, James, and John, anong ginagawa?
Nangingista! So what I'm pointing out, sa oras ng trabaho mo, kakausapin ka ng Diyos. Ang trabaho, huwag mo kaalisin ng Diyos dyan. Kasi dyan mismo magmangusap ang Panginoon sa'yo. Amen? In the day of your fishing, in the day of that you're doing something, no? Jesus called them what they were casting nets, mending them. Yan ang sabi ng Bible. Doon binanggit ni Lord yung, follow me. Binitawan ang net. At sinundan ng Panginoon. Shall we say amen? Si Mateo, or Matthew, yung buwis buhay na sa isip. Collector ng buwis. Nasaan siya? Nandun sa booth. Nangungolekta siya ng buwis. At sinabi niya, come follow me. At iniwanan din ni Matthew yun. You see that? So, si Pablo naman, na dating Saulo, bagamat mali yung ginagawa niya, pero may ginagawa pa rin siya. Akala niya kasi tama yung ginagawa niya. Tama? Ang kanyang ginagawa ay ina-arresto niya yung mga believer. He was so zealous pursuing what he thought was right when Jesus called him to the ministry. Pero may ginagawa pa rin siya. Kaya, kapag may ginagawa ka, expect mo yan, ang sasabihin sa ni Lord, come follow me. Kasi si Lord, i-interrupt ka niya. Tandaan niyo itong word na to sa gabi nito. The Lord will interrupt you. Sabihin mo nga, interrupt. Interrupt. Ibig sabihin, i-interrupt ka niya, papakailaman ka niya, papastapin ka niya, o kaya, meron konting, hindi ito inconvenience, pero, hey, you're so busy, my child. Pero i-interrupt ka niya. Because, what am I saying this? Pwede bang pakita? I think the word come follow me. Listen to me, napakaganda nito. I think the word come follow me. That would be the best advice I would give if I was talking to 10,000 kids. Or if I was talking to just what I am. It's a command, and the greatest thing that I think that was ever offered anybody, and especially a young person, follow. Pag busy-busy ng mga kabataan, busy-busy ng anak mo, bata at lahat, paalala mo sa kanya, sumunod ka sa Panginoon. Follow me. O kaya, as a parent, follow me. Kaya ka napakabigat maging parents. Kasi sabi ni Brother Branham dito, you're going to follow somebody. Baba mo yan, sis. And you have to be responsible about it. Sabi niya, you're going to follow somebody. Now you can remember that. You're going to follow somebody, and the way you follow the person, be sure that who this person is following. Siguraduhin mo rin yung sinusundan mong tao, tama yung sinusundan. Kasi lahat tayo may susundan. At yung anak mo, ikaw ang unang susundan niya. Yung mga kapatid mo sa bahay, ikaw ang unang susundan niya. Come follow me. Sana, pag sinabi mo sa kapatid mo, come follow me, because ikaw din naman is following Christ. Yan ang ibig sabihin ng prophet. Paul one time said, be followers of me. Sa lumalang yan. As I am of Christ. In other words, just as I follow Christ, you follow me. And now, at this turning point, see, this stage of life where we all come. Dadaan tayo sa stage, alam ko, ang church na to, sabi nga ni Brother Kenneth sa GC, nagmamature. So yung sa pagmamature natin, tandaan mo, may nakatingin sa iyo. Ako, nagmature ako kasi matinignan din ako mature. Naging immature ako, galing ako immaturity, pero may tinignan kasi ako mature. Paano siya kumilos, paano siya magsalita, paano siya mangarap, paano siya mag-share, paano siya manalangin. So, we are all responsible here, mga kapatid. Ganun kasi ang nangyari sa biyaya ng Panginoon. Kapag tayo ay naging mature, tandaan mo, ang mga immature, titignan ka. Shall we say amen? So, kailangan maging aware ka sa iyong sarili. Evaluate yourself as always. Hallelujah! So, ang pagsunod ni Elijah, sa tawag ni Elijah, nakahulugan niya ng dalawang bagay. Okay, sana nandiyan pa kayo. Nung tinawag ng Diyos si Elisha, sabi nga ng prophet, come follow me. Pero yung following na yun, dalawang bagay yun para sa Elisha. Number one, he will follow God's new purpose of his life. New purpose of his life. Kasi gagawin niya
mga lugar na hindi pa niya napupuntahan. Kapag mayroon kang sinundan at yun ay lingkod ng Diyos, it's a new purpose of your life. It's a new horizon. Sabi niya, he went from Dothan. Elisha following him. He went to the school of prophets. He followed him. He went to Jordan. So, itong pagsunod ni Elisha kay Elijah, this is a new fellowship, new ministry. Binibigyan ka ng Diyos ng isang panibagong hakbang na hindi mo pa nahakbangan natin. At handa ka ba dyan? Amen? When you have turning point of your life, okay? Isa itong panibagong daan na dapat daanan mo na may pananampalataya. Pagtiwalaan mo ang Panginoon, kasi hindi mo pa yan nadaanan dati. Pero kailangan mong sampalatayanan na itong dinaanan na ito, may mga dumaan na dito at sila'y nagtagumpay. Minsan mahirap sundan ang mga tao. Minsan mahirap sundan ang keep the line or stay in line. Mahirap yan. Pero tandaan mo, marami na nagtagumpay nung dumaan dyan. Amen? Una yan. Pangalawa. Ituturo ka sa pangalawa. Sapagkat sa oras na nung sinusundan ni Elisha si Elijah, napunta siya sa pangalawang dahilan bakit niya kailangan sumunod or bakit siya patuloy na sumusunod. It is to receive a much higher calling. Kasi hindi na ito basta lang pagsunod lang kay Elijah. Kasi si Elijah is the prophet, sabi nga ng pastor nung Sunday, na na-rapture. Tama ba? Because of following Elijah, now, Elisha will be a witness to Elijah's rapture. Elijah's rapture. Witness siya ng resurrection ni Elijah. Ang church, pag napunta siya sa turning point of his life, God will bring him to be a witness of resurrection of Jesus Christ. Papatunayan mo na talagang buhay si Kristo. Because gano'n ang naging programa dito. He had seen how rapture will take place. And sa church, na-reveal sa iyo ang tunay na rapture. Na-reveal sa iyo ang sequence of event. Mahayag sa kanyang pag-agaw right before his very eyes. Nakita ni Elisha paano na-rapture si Elijah. And that is what you call experience. Experience. Sabihin mo nga, experience. Yung experience na yan, mga kapatid, napakahalaga yan sa bawat isa atin. Totoo lang. The reason bakit ka nagtatagal dito sa church, kasi may karanasan ka. Hindi dahil marami kang binigay, o marami kang nabundar, o kaya maganda dami. Hindi ganun eh. May naranasan ka kasi. Kaya ka naririto. May napatunayan ka kasi. Mga kapatid, yung experience na yun, nakapanood doon yung pagtanggap niya ng double portion. Sa totoo lang, hindi pa niya natanggap ang double portion, pero may na-witness siya eh. May na-witness siya, may naranasan siya. Double portion is not a doctrine. Double portion is an experience. Hindi ito lang parang marami kang bigla kang magiging marunong, bigla kang gagaling. No, you will get more experience in the Lord. Maranasan mo lalo ang Diyos, nasa Kanya yung palabaw. Ang palabal eh. Nung nasa Kanya yung palaban, ang sigaw niya, nasaan ba ang miracle? Hindi na sigaw niya eh. Nasaan ang Diyos ni Elijah? Ang hinahanap niya, hindi yung miracle. Ang hinahanap niya, yung Diyos na gumagawa ng miracle. Kaya kung nandito ka, hindi ka after miracle. Hindi ka after gift. You are after the miracle maker, the way maker. You are after the giver of the gift. Kaya kanya rin ito. Amen? Hindi ka narito dahil maraming magagaling dito. Narito ka dahil nandito ang Diyos kumikilos sa mga nagpapakumbaba at handang magpagamit sa Panginoon. Because they have experienced turning point of their lives like Elisha. There's no turning back. Hallelujah. So you will see the double portion is an experience. Whatever Elijah received, he received it. But the thing there, he has to stay in the sight. He sabi ng prophet, kailangan niyang tumingin all the time kay Elijah. All the time. Kasi, hindi siya, ang Diyos, hindi siya Indian giver. Kung ano man yung binigay niya sa'yo na yan eh. Hindi niya binabawi yan, mga kapatid.
Because Elijah, right now, nung nakita niya na rapture si Elijah, he lives by faith according to what he had seen. Kaya ang hirap na sa loob ka ng church, wala ka nakikita. Nasa loob ka ng church, wala kang tunay na naririnig. Kasi hindi mo kaya magtagumpay. Pag kumpara mo yung karanasan niya sa karanasan ni Elijah, tingnan mo ito Paki-flash niya sis. 2 Kings 2:11. Yes. 2 Kings 2:11. It came to pass as they, dalawa sila, still went on. Okay, nag-uusap sila, that behold, there appeared a chariot of fire. Okay? And horses of fire, and parted them both asunder. Kasi kailangan umalis ni Elijah. Putulin ko na dyan kasi alam na natin nangyari dyan. Pero punta ka ng 2 Kings 6:17. Wala na si Elijah. Si Elisha na lang. 6:17. Elisha prayed. Alam mo anong meron sa 2 Kings chapter 6. Ito yung pinapalibutan sila ng Assyrian army. Tama? Ang kasama niya si Gehazi. Ang sabi ng prophet dyan, Gehazi is like, a lukewarm believer na hindi alam mo na nangyari. Blinded. So, nakita mo dito, Elisha prayed and said, Lord, I pray thee open his eyes, that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha. Ano man nakita niya sa panahon ni Elijah, hindi na nawala yun sa panahon niya. Listen to me. Hindi nawala sa paningin niya ang mga chariots of fire magmula nung nakita niya ang rapture ni Elijah. Hello? Karanasan. He's experiencing it every day. Nandiyan ang lahat ng chariots of fire. Nag-aararo siya ngayon. Marami siya mga kagrumihan at mga problema doon sa kaharian. Pero alam niya na sa labas lang yung chariot of fire. Maliging tayo. You see that? Nakikita niya. He is living in the resurrection nung na-witness niya kay Elijah. Sana ganun tayo, no? Kasi dumating ang portion na si Gehazi nagtutay. Anong gagawin natin? Napapalibutan na tayo. Sabi ni Elijah, Lord, buksan mo mata niya. Kung paano binuksan mo yung mata ko nung nakita ko. At hindi na sumara. Sana hindi sumara yung nakita mo ang divine healing totoo. Kahit yung katabi mo hindi gumagaling, alam mo gagawin ka. Hindi yun nawawala sa'yo. Bakit? Nakita mo eh. Tama? Kahit para bagang yung iba hindi nagbabago ng maturity, alam mo magmamature ka kasi nakita mo. Alam mo may baptism ng Holy Ghost, yung para bagang maraming skeptics, wala nang baptism doon. Alam mo may baptism ng Holy Ghost. Kasi nakita mo, hindi na wala sa paningin mo yun. Karanasan yun eh. Nakikita niyo yung gusto sabihin? Hindi mawawala, mga kapatid, yung binigay na experience sa'yo ni Lord. Maraming nagkakasakit. Pero nanalangin ka para gumaling. Alam mo, gagaling ka. Kahit yung iba para pag puro sintomas at lahat. Kasi nakita mo na siya once, napatunayan mo na siya twice, and so on and on and on, hanggang baguhin ng Panginoon ang katawan mo patungo sa kaluwalhatian. Kasi nakita mo ang kapahayagan ng pagkabuhay na pagbuhay. Sana hindi mawala yan, kapatid. Sana hindi yan matatakpan. Katulad ni Elisha. Yung turning point ng buhay niya, he is living a supernatural life of Elijah's resurrection or rapture moment. Kahit wala na si Elijah, when God revealed to you divine healing, maniniwala ka sa divine healing. When God revealed to you baptism of the Holy Ghost, maniniwala ka dyan. When God revealed to you rapture, alam mo para rapture ka one day, kahit napakaraming skeptics. Kahit napakalaming karamdaman sa katawan na ito, alam mo, one day may body change kasi nakita mo sa Word of God. Amen? Alam mo, may future home. Alam mo, may katapusan ng lahat ng ito. So God, for you to get into that point, first, balik tayo sa kanina. 1 King 19. He will first interrupt you.
God interrupt our routines. Ano yung routines? Ilagi mong ginagawa. In a simple way of interrupting your routine, God wants you to get a higher calling. The question there, are we ready to respond? Yun lang naman ang question dyan eh. Kasi, tingnan mo ito ang Samaritan woman, John chapter 4, ininterrupt niya yung daily task niya. Yung daily routine niya. Alam niyo po ba yun? Ang sabi ng Bible, pumunta siya doon sa balon, noon time, para wala siyang kasabay. Para wala siya, hindi siya nakikita to avoid fellowship with others. The thing there, si Jesus naghihintay na sa kanya. Yung usual routine niya, alam ni Jesus, and Jesus is waiting for her, what seemed to be a regular day became a divine appointment with Jesus. Sometimes your day is so regular, and that's fine. Because Jesus will change it if you're aware. Amen. Thursday is just a regular day. Friday is a regular day. That's what you think. But in sight of God, in the Bible, every day might be a divine appointment with Jesus. Amen. Just do what you have to do, sabi nga ni Brother Branham. Kailangan magtanim ng patatas, magtanim ka ng patatas sa araw ng rapture. Just do what you have to do. Right. You get me? Just do it willfully, do it with all your heart, mga kapatid. Kasi nung in-interrupt ni Lord ang routine ng Samaritan woman, it was his daily task to get water. Amen? But God met her right in the middle of her ordinary day. Ordinary life. Because Jesus initiated a life-changing conversation. Sana maging sensitive ka dyan. Sa isang ordinaryong araw, pwede kang kausapin ng Diyos. Because He wants to level you up. Amen. Because we are now going up, we're not going down. Amen. Every day should be a going up moment with Jesus. Every day will be a regular day, but that would be a regular day leveling up with Jesus. No, you cannot go rapture without Jesus. That's right. Ang sasalubungin mo doon, hindi church lang. Kasama mo ang church, pero ang nakasalubungin mo doon, ang espesyal na banal, ang Panginoong Yesus Cristo. Ba't di mo pa siya salubungin araw-araw? Sabi mo nga, salubungin araw-araw. In a regular day, salubungin mo ang Diyos araw-araw. Because, nung kinausap ng Diyos ang Samaritan woman, she thought, you just need water. But Jesus revealed her deepest thirst, a spiritual one, na kailangan pala niya living water, something greater than the ordinary thing that she needs. Akala mo, simple gusto mo lang ng kailangan natin sahod. Tingin mo yun ang kailangan mo. Kailangan mo lang pera. Pag totoo lang, hey, you are spiritual people called by spiritual God. More than money, there is more than there. Amen. Hello? Amen. More than earning in your business, there is more than there. You want to earn something from the Lord. Because whatever this physical body can receive, it's not enough. Man shall not live by bread alone, but by every word that revealeth. Diba? Coming out from the mouth of God is not being applied every day. Is not being applied every day. We have to see greater than our physical need. Ilang oras na ako magsasalita, minuto na lang to. But we have to see greater than every need physically. Kasi may kaluluwa. Amen. Yung kaluluwa mo, everlasting and eternal life yan. Thank you, Lord. Hindi yan basta lang na masasatisfy mo lang dahil nasatisfy mo ang physical. That's right. May kaluluwa ka, kailangan niya ng Diyos. Amen. Pwede namin ipukpuk yan ng ilang beses dito sa pulpito ito because this is what the pulpit is made of for your soul. This is not made for physical extravaganza and everything about the physicality lang. This is made for your soul. Amen. This pulpit is for your soul.
listen to what God is saying. Your soul needs the Lord every day. Don't ever forget that, mga kapatid. Because akala lang ng Samaritan woman, yes, may binhi siya. Pero kailangan niya kausapin ng Panginoon para magising yan. At para mangyari yung dapat na mangyari. Ang dapat mangyari, mga kapatid, makita niya. Ang kanina, yes, follow me. Pero nakita niya, this is a prophet, this is the Son of God. Ang sigaw ng Samaritan woman, come! Di ba? Come see the man! Yung nagpa-follow me, nag-i-invite, meron na siyang kasangga, isang babae na nagising ang binhi. Kasama niya sinasabi, tinuturi. Si Jesus tinuturo niya, come follow me, come follow me, come follow me. Pero dito pa, meron pa rin itong, come see the man. Siya yun na may turning point sa buhay niya. Siya yun na nakaranas ng breaking point sa buhay niya. Siya yun na walang pinag-usapan ang Panginoon at ang Samaritan woman, kundi ang buhay ng Samaritan woman. Ilabas mo ang buhay ng iba. Ilabas mo ang pagkakamali ng iba. Ilabas mo mga pagkukulang ng iba. Ang tingnan mo yung buhay mo ngayon. Kasi yan yung inaasikaso ng Panginoon. Huwag mo asikasuhin ang buhay ng may buhay. Hello? Stop it! Asikasuhin mo yung buhay mo kasi yan gusto asikasuhin ng Panginoon. Yung pagsamba mo, kamusta ba? Yung inasikaso ng Panginoon eh. Yung pagsamba ng babae, yung kalalagayan ng babae, yung kinabukasan ng babae. Yes. Amen? Amen. Hallelujah! Shall we say amen? Amen. So that is a divine calling. A simple routine, maybe just a doorway to our divine calling. Iniwanan niya yung banga, takbo siya doon sa bayan. At ang sabi ng Biblia, pag binasa natin ng Biblia, napakarami daw ng naakay na kaluluwa. John 4:29-30. Napakarami daw na nakinig at namangha sa patotoo na nandoon na nga ang Messiah. You know, it cost a lot. As again, nung Elisha recognized that this is the servant of God, he left the oxen, he ran after Elijah, pero sabi niya, he asked permission to say goodbye, di ba? Not to delay the call. Hindi ito yung para magantay ka lang, Elijah, maghintay ka dyan. Hindi ka pinaghintay si Elijah. It's an immediate response. Alam mo kung nakikita ng turning point ng buhay mo to, hindi ka na magpapao. Kung siya may pao, magpapadelay-delay pa. Gawin mo na, kausapin mo lang nanay mo, ang tatay mo, nanay, ito nangyari, ito, kailangan kong sumunod sa Panginoon, dahil ang kaluluwa ko, itong hinahanap ko, paman! Hallelujah! He slaughtered his oxen. No? Instant bulalo ang lahat. He burned the equipment, declaring, no turning back. No turning back. Ang true surrender, mga kapatid, it means you let go of what ties you from the past. Right. Kahit maganda yung past. Hello? Kahit maganda yung nakaraan mo, you have to cut it. Because that's what true surrender is. No? So what must be burned this evening? Ano ba kailangan sunugin sa ating buhay? Ano ba kailangan iwanan sa ating buhay? Para lang wholeheartedly magkaroon tayo ng turning point to God. Sa ating panalangin mamaya. Kasi si Elijah, he arose the next day and became a servant of Elijah. Kasi before he became a prophet ministry, kailangan na doon yung sumunod siya, disciple muna siya. It is a humble beginning of someone. Kapag ang isang tao dumating sa kanyang turning point pero punong-puno ng pagmamalaki, tinawag pa ng Diyos kasi ganito ako, ganyan ako. Wrong yung setup. Right. Mali. Kasi pag tinawag ka ng Diyos, magmumula ka sa baba. At itataas ka ng Panginoon. The way up is down. Sabi sa amen? So many, ang gusto ko lang ipunto dito bago ko magtapos, many people sa totoo lang admire the miracles in the ministry of Elisha. Kasi doble eh. Hindi ko naman isa-isa yung miracle kung ano man yung halimbawa, tatlo yung kay Elijah, 6 yung kay Elisha eh. Greater works, kumbaga. Mas marami. Pero kahit na mamangha ka doon sa mga miracle, you have to notice the quiet moment of decision. Quiet moment.
God's turning point may begin quietly. Not talagang maingay, yung dagan, it may begin quiet. It may begin solemnly, but it will lead to mighty works when we obey. No? Mary Magdalene. Na-miss ako dyan lagi. Lagi ko sinasabi sa pulpit na to. No? Sino ang unang nakasama ni or na-meet ni Lord sa resurrection niya? Di ba? After he overcome death, after he overcome the grave, the first person that he met is Mary Magdalene. Lahat ba tayo amen dyan? Babae. Pero sometimes we forgot. Yung turning point ng buhay niya, hindi yun nabuhay si Lord. Ang turning point ng buhay niya is yung John chapter 8, verse 1 to 11. Yung hinuli siya na kasalanan sa akto na mga ngalun niya. At siya kaya daw, babatuhin ba? Tama ba? At alam naman natin nangyari. Ang turning point dyan, nung nagsalita ang Panginoong Jesus. He that is without sin among you, let him first cast a stone. Kung sino walang kasalanan sa inyo, siya ang walang bumato. At alam natin, walang bumato at narinig niya ang mga salitang ito. Sabi niya, kahit ako man, hindi kita paabatuhin. Kasi kayo, kahit ako man, hindi kita habulan. Sabi niya, go and sin no more. May laging pagkakataon sa harapan ng Diyos na magsimula ka. Kahit ang Diyos sa oras na ito, hindi ka niya hatulan. Pero, darating niya sa point na, my child, sin no more. At ang resulta nun, resurrection day. No, hindi pinura ni Lord yung kasalanan niya, pero binigyan siya ng pagkakataong magbago. By the turning point of his life, of her life. That brought her to resurrection. Ito, masalamat tayo sa Panginoon, gano'n ng Diyos, ano? Hindi siya aayon lang sa dami ng... Pwede siya umayon sa dami ng mga Pariseyo na yun. Pero hindi siya umayon. Umayon siya sa pag-ibig niya. Sana ganun makita mo ngayong gabi. Nakaayon siya sa pag-ibig niya. Hindi sa kung ano lang sasabihin ng church mate, hindi sasabihin ng sino man, o kaya sabihin ng pamilya, sa lahat. Nakaayon siya sa pag-ibig niya sa iyo. Siguro magtatapos ako, ito, last to, mga kapatid. I have someone here, 22 years old. It's a true story. 12 taong gulang siya, sakay siya ng isang barkong Greyhound. Isa itong malaking barko pauwi sa Africa. Ang laman nito ay mga alipin, mga kapatid. Ang taong ito, kilala siya sa bilang bastos, mapagmataas, mapanlait sa Diyos. Bagamat, nung siya'y bata pa, lagi siyang pinapanalangin ng kanyang ina. Pero, in the process of time, parang wala na o nangyari sa sipag ng ina na yun na erase yung batang ito. Isa siyang lalaking lumayo sa pananampalataya at walang pakundangan, talagang walang pakundangan sa kasalanan. Pero one day, habang sila sa kalagitnaan ng North Atlantic, inabutan sila sa napakadinding bagyo at sa loob ng ilang araw, yung barko na yun, nasira talaga yun, wasak talaga. At alam mo, mga kahoy-kahoy na lang ang kanilang pinapanahan or doon sila, nagpapalit sila ng pagbomba ng tubig palabas ng barko. No? At nakita niya mismo sa kanyang katabi, na isang katabi niya na kasamahan niya, naka-duty, biglang lumakas ang alon tinangan at nawala. As in, namatay. Yung kasama niya na natakot siya mga po. First time niya natakot ulit. At sabi niya, doon siya tumawag, Lord, sabi niya, may awa ka ba para sa isang katulad ko? Nakita niya kasi, isa-isa namamatay. No? Pero sa biyaya ng Panginoon, nakaligtas yung batang ito, binatilyo. No? At hindi na siya, yung oras na yun na parang na tumawag siya sa Panginoon, tinanong niya, pag walang sagot, ang sagot lang, napauwi lang sila. At nung pag-uwi nila, hindi na siya katulad ng dati. No? Hindi na siya katulad ng dati. Nagkaroon na siya ng parang bagang paghahanap. Nagsimula siyang magbasa ulit ng Biblia. Inalala niya yung mga tinuro ng nanay niya. Inalala niya yung mga pananampalataya na mga tinuro, mga sermon. Unti-unti naalala niya yun.
At alam mo, unti-unti rin, itinuturo niya, sinasabi niya sa mga kasamahan niya, kung ano mga talata, yung sinabi ng nanay niya, dahan-dahang pagbabago. Mga kapatid. To make the story short, naging malapit siya sa Panginoon. No? At yung barko kasi na yun, nagdadala yun ng mga alipin, yung mga alipin galing Africa, binibenta. Ay simula siyang labanan yun, yung mga pag-aalipin na yun. No? And matindi, marami ang pinagpalit niya, na walang mga kaibigan niya at lahat. Pero naging sensitibo siya sa mga kasalanan, nararamdaman niya, ayaw niya nang ulitin, nagkaroon siya ng pagkasuklap sa kasalanan. Unti-unti niyang iniwan ang pagsusugal, paglalasing, pagmumura. So naniwala ba kayo kaya kayo baguhin ng Diyos? Amen? Kasi nakita natin yan, that's the greatest miracle. When he turns 30, nagkaroon siya ng sakit, hindi niya kaya lumayag, hindi niya kaya magbarko. Nag-station sa kanilang lugar, at by God's grace, naging isa siyang pastor. At habang siya nagpapastor, isang araw, dumating sa kanya ang bulong ng Panginoon, isang himno ang nabuo niya. This person is John Newton, who wrote Amazing Grace. How sweet this is. He has a turning point in the middle of the sea. How about you? Where is your turning point? But God will meet you. One way or another, He will meet you. So He can go back to Him. And there's no turning back. And I hope na sa gabing ito, mga kapatid, buhay ang Diyos sa gabing ito. At handa ang kausapin ng Diyos sa gabing ito. No? Ang bunga ng panalangin ng isang ina, huwag mong mamalitin. Ang daming ina rito. Kasi yun, si John Newton, marami nagsasabi, siya ay bunga ng panalangin ng isang ina. At yan, ito yung prayer request o prayer meeting. Pwede rin namang marami maging bunga sa panalangin ng mga or panalangin ng isa't isa. Ang Diyos po ang magpala sa inyo lahat. God bless you. Pangalaman ay tumayo. Amen. Tayo ay manalangin. Lord Jesus, sabi po tayo sa gabi nito. Give us this experience, Lord, of the turning point of our lives where there's no turning back. Gagawin namin dapat ang gawin according to thy word. As we have witnessed, like Elisha, the resurrection. Lord, sa mensahe nito, nakita namin ang totoong pagkabuhay na magulit. Nakita namin ang mga salita nagmamanifest. Nakita namin ang buhay ng Diyos na kumikilos. Ano pa ba ang kailangan namin makita pa rin? Ano pa ba? Nasaan ang Diyos ni Elijah? Nasaan ang Diyos ni Brother Branham? Narito ba sa gabi nito? Narito ba ang tumanggap ng mantel ni Elijah? Ang mensahe sa uling panahon. Narito ba sa mga templo na narito? Narito ba sa Christ Tabernacle Church? Sila na tinawag mo na hindi mga bigo, hindi mga talunan. Sila na tinawag mo bilang iniibig at minamahal mo. Hindi basihan ang kanilang mga kahinaan at lahat. Ang basihan ay kung sino sila sa harapan mo. Mula noon, before the foundation of the world, hindi ka nagkamaling makita sila kung sino sila. Ikaw ang Diyos na hindi nagkakamali. Hindi ka nagkamali na nakita mo si John Newton as the one that will write Amazing Grace that no angel can sing. Because Amazing Grace, that is our lives. Siya na bulag, nakakita. Siya na patay, na buhay. Siya na nawala, naligaw, nagpagpuan. Once you do the turning point of your life, alam ng Diyos, hindi ka mawawala sa kanyang paningin. Alam niyang sumusunod ka sa kanya because you are following Him. Maaaring sa oras na ito, bumagsak ka, tumayo ka kapatid. Maaaring sa oras na ito, nadapa ka, tumayo ka kapatid. Nahina ka, bibigyan ka ng lakas ng Diyos para tumayo kapatid. And follow Christ and sin no more. Sin no more.
together. A divine appointment with you and Jesus as you kneel down. When I think before the Lord has done for me, truly prevails so I can walk in victory. Since I touched the cross, since I touched the cross, hallelujah! Forsaking all my life before. Yes, Lord! I said I will yes, Lord Jesus! Single minute all the way, never to return again. So yes,
taga-Romblon mga kapatid, yung Baptist, pero patuloy mag-usap sa kanya. Amen. Kaya gusto dito. Kaya gusto po Eastern Luwali. Prayer request. Start reading verses for us. Sis Luwali, Negros, and Brother Rodrigo Fernandez for upcoming journey to Ireland this Monday. May the Lord guide us every step, grant safety and transit, peace of mind and joyful experiences. Throughout our visit, we ask that God's protection surround us and that we return home refreshed and blessed. Thank you for your prayers and support. Matalay po natin si Pastor Noami, ang tatay ko yata nito mga kapatid, sila ibubuto ng Ireland muli. Hallelujah, sa panalay sa ibubuto. Safe na travel. Sa mga kapatid. Prayer request for Sister Tay. Nawa lobin ni Lord na magkaroon na po ako ng work na sasapat sa amin. Very close. Malapit na ang panganganak ni Mr. Jemima Basco. Nawa, mag-normal ang kanyang delivery. Ang Panginoon siyang umipo ng baby ng best ang kanilang buwan. Mr. Tita. Malaking po natin Mr. Jemima mga kapatid sa malapit ng panganganak ating kapatid. Ang pag-ipausap ng bagay namin Mr. Jemima. Prayer ko sa mga kapatid. Pagkakalap natin mga Bible study mga kapatid. Ginagamit natin mga Panginoon sa mga mahal, sa mamahagi ng salita ng ating Panginoon. Siguro ko natin mga kapatid ay pinulog na sa gabi ito. Ito. Shine
narinig. Turning point, Lord, dahil tayo, Panginoon, papasalamat kami ng lubos sa iyong patuloy na pangungusap sa amin. You always call us, Lord. Pagka tinatawag mo kami, Panginoon, dahil mga anak mo kami, always want, Lord, na kami makasunod sa kalooban mo. It is not designed to break us. Kung minsan, itinutuwi po kami, but it is not designed to break us, Lord, but to mold us, Lord Jesus, para hindi kami magpalaki sa aming mga sarili. Hindi namin makita ang aming mga sarili na kami ang may gawa ng aming sariling katwiran o pagtatagumpay. You are always the author and finisher of our faith. Lagi mo kaming tatawagin, you call our attention, Lord. Kaya sa panahon na kami busy, dahil, Lord, busy ka rin sa pagtatrabaho sa amin. Gusto mo, Panginoon, na dahil kami sa kasandalan, Lord, you always do it very special. Nakita namin throughout the Bible work kung paano ko kinuha ang attention ni Moses, attention ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, Lord Jesus, ni John, ni Paul, Lord Jesus. All of them, there are turning points in their life, Lord Jesus. At kahit minsan pa, Panginoon, na dumarat kami sa mga pagsubok sa buhay, sa paglakad namin sa pananampalataya, after we decided to follow you, Lord, kaya makatulong sa amin ang lahat ng gawa ng kaaway. Dumarating talaga na kami na pinanghihinaan. Pero salamat, hindi ka lang tumawag sa amin to call our attention to follow you. You are always the keeper of our faith. Ikaw ang nagpapanatili ng aming pananampalataya sa gitna ng kahinaan, Panginoon ng pagbagsak. Ikaw, Panginoon, ang mga pangyarihan kamay na umabot sa amin. Patuloy na lumilingap sa bawat isa. Tinutulungan kami, Panginoon, at pinaalalahanan kung sino kami, kung saan kami nanggaling, anong purpose namin sa buhay dito. Tapos saan ang aming destinasyon, Lord Jesus. When you die, Lord Jesus, lagi niyong pinapaalala na bayan na ang aming mga kasalanan. You settle the same question once and for all. When you were buried, Lord Jesus, nang iniligid ka, iniligid mo na rin ang lahat ng takot na pwede namin taglayin. Lahat ng alalahanin, lahat ng mga frustration, disappointments, ang lahat ng yan, Panginoon, ay binigyan mo ng tulong. Dahil muli nung bagong pagbuhay, Panginoon, mayroong bagong buhay kaming pwedeng nakarami. Mayroon kami na bagong buhay, Panginoon, mula sa iyo, na nagdadala ng tagumpay sa amin. Lord, it's all your works. Kung sa biyaya mo, Panginoon, nagtatagumpay ang mga isa. Hindi mahirap sa iyo ang aming mga pinanalangin ngayong gabi. Kailangan lang namin sa panatayanan, Lord. Kailangan lang namin mag-level up, Panginoon. Makita ka na kapag nilapitan ka namin, ikaw na ang makatutugon, Lord, at ikaw ay nalulugod sa sinumang sumasampalataya sa iyo. Kaya walang mahirap, Panginoon, sa namang inilalag namin panalangin sa iyo. At natanggap namin ang lahat nito, Panginoon, kahit sa sakdal mo na looban. Lord, salamat po sa ginamit mo sa buhay ng aming mahal na kapatid, Brother Ed, sa iyong pagkilos, karunungan yung pinagkakaroon mo sa kanya para magamit sa kasasakdal ng iyong iglesia. Pagpalain, Lord, sa lahat ng
iyo, kung hindi nag-umpisa sa iyo, hindi nananatili sa iyo, at hindi magtatapos sa iyo. Dahil ikaw lahat ang all in all in our lives, Lord Jesus. Salamat po sa basa, lahat ng pagpapalang amin natanggap. Kayo nang pamata sa aming kalagitnaan. This is what we pray. In the name of Jesus Christ. Pick up your cross and follow Jesus.